Barbie Sue, nakilala ng mga Pinoy bilang si Sanchay ng Meteor Garden, pumanaw na. Ito yung balita na naging dahilan kung bakit marami sa aming mga millennials ang nagluluksa ngayon sa social media. Hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa napakaraming parte ng mundo. Ayon sa mga balita, pumanaw daw si Barbie dahil sa sakit na pneumonia, edad 48. Sabi sa mga reports na bibisita lamang dapat ito sa Japan, pero dito pinaniniwalaan na nakuha niya yung kanyang sakit. Sabi ng kapatid niya, si Di-soo, ang pneumonia raw na nakuha ni Barbie ay na-trigger ng influenza. Sobrang bilis sa totoo lang ng mga pangyayari. Bago pa man din ito, na ikwento rin, nakita ko rin po sa mga reports na merong history na pala itong si Barbie ng epilepsy at heart disease at madalas na nai-o-hospital dahil sa mga seizures. Although wala itong, I think, kinalaman dito sa nangyari sa kanya ngayon. Naulila ng pagpanaw ni Barbie Sue ang kanyang asawang South Korean singer na si DJ Koo at 2 pang anak mula sa nakaraang asawa. Ngayon, 2 ang naging inisyal na reaksyon ng taong bayan dahil sa balitang to. Malalim, sa totoo lang. Malalim yung hugot, malalim yung pain ng mga tao dito. Ako rin, honestly, unang reaksyon, ang pagluluksa. Pagluluksa para sa isang icon na tinatawag. Dahil sasabihin ko sa inyo, yung mga K-drama na yan, yung mga Asian novela, at kung ano-ano pang mga kinukonsumo natin ngayon, lahat yan dahil kay Sanchay. Lahat yan dahil pinakilig niya tayo sa Meteor Garden. Ikukwento ko yan sa inyo mamaya. Ito yung naging pangalawang reaksyon. Yung pangangamba doon sa biglaang pagkamatay ni Barbie Sue. Nagtataka sila na bakit ang bilis-bilis? At dahil doon, marami nga yung natatakot na ganun lang kabilis niya nilisan yung mundo dahil sa pneumonia. So naku-curious yung mga tao kung saan, miski sa mga balita, miski sa 24 oras talagang dinidiscuss ito. Peligro ng pneumonia. Ayon sa isang balita mula kay Vicky Morales na 24 oras. Ayon sa spokesperson ng Lung Center of the Philippines, nagkaroon daw si Barbie ng isang viral infection. At ang nakakatakot is common daw ito. Nakadepende na lamang raw yung epekto nito sa iba't ibang mga factors. Maraming factors, kagaya na lang nung gaano kabagsik yung mikrobyo or gaano ka-okay ang resistensya ng isang tao. Pero, hindi po tayo magfo-focus dito. Bagkos ay pupuntahan natin yung mga alaala ni Barbie Sue. Sa mga Gen Z po at saka Gen Alpha. Alam ko, nakikita ko po na napakarami yung mga parang nalilito. Hala, sino ba yan? Bakit sikat na sikat? Bakit damang-dama ng mga tao? Bakit dramang-drama ang mga tao online? Eto si Barbie Sue po ang lead sa palabas na Meteor Garden. TV adaptation ito ng Hanayori Dango na nagkaroon ng napakarami mga adaptations dahil sa Meteor Garden. May Korean, may Thai. In fact sa Pilipinas, ilang beses na rin nagkaroon ng mga rumors na magkakaroon daw tayo ng sarili nating version nito. And to be honest, miski ako, suportado ko yun kung magkakaroon. Actually, bago nga natin ituloy, kung merong Meteor Garden Philippines, sino ang gusto mong cast? Lagay mo nga sa ilalim. Anyway, sikat dito yung mga kanta. Kagaya na lang ito. Ang dami yan Although baka makopyright po kasi tayo. Pero napakarami po na pag plinay mo, talagang mapapaalala ka sa mga memorya ng Meteor Garden. Sa palabas na to, siya si Sanchay. Isang babae mula sa middle class na pamilya. Actually, mahirap sila, Siya ay nangangarap. Umattend siya sa isang private school ng mga elitista. Ayun, diba? At dito, nag-umpisa siyang mapasok sa mundo ng F4. Meron pa dito yung red card. Ayan. Ibig sabihin, nasa problema si Talagang nag-aaway sila ni Daoming dito. Anyway, sinasabi ko po sa inyo na sobrang lala po ng kilig naming mga millennials dito. Hindi lang kami. Pati mga nanay, tatay namin, lahat. Kumbaga, ang pinakamalapit na maaano ko dito is yung phenomenon ng Aldab. Parang ganon. Parang yun yung pinakamalapit. Ganon siya. Nag-start talaga siya ng isang wave para sa mga Asian novelas. Marami kayong mga makikitang mga kwento ng mga millennials sa internet. Pero I guess, ikukwento ko na lang yung personal kong kwento dito. Alam nyo ba
na sa sobrang sikat nito, hindi ko alam yung experiences ng iba, no? Pero kung hindi ako nagkakamali, 5:30 to bago TV Patrol. Kasi naaalala ko, dalawang bagay ang pwede mangyari sa school. It's either merong pinauuwi kami ng maaga, or kung yung classroom ay may TV, swerte kami may TV yung classroom namin, minsan sabay-sabay kaming nanonood, pati yung teacher namin, hindi na nagtuturo. Ganon siya kakilig talaga. Ganon ka-universal. Ka-universal yung appeal niya. Lahat nanonood talaga sa kanya. Dito rin kami natuto na mangolekta ng mga CD. Huwag nyo gagayahin to, no? Pero pirated pa kasi, no? Hindi ko alam kung may nanonood pa ba ng CD ngayon, no? Pero noon kasi, pirated pa siya per episode. Minsan, kunyari, bibili kami ng pang isang linggo, tapos merong magtataka ka, may nag-i-skip. Ayan yung mga problema namin. Ang sarap i-look back. Okay, magpipirata, ha? Share ko lang yung experience ko. Merong nag-share nung, sabi ni Barbie, "Mahal ko kayo, Philippines." September 13, 2003. Ultra Football Field, Pasig City. Memorable sa akin to. I think, naikwento ko na dito sa channel ko to Pero, nandyan ako. Nandyan ako ng event na yan. At naaalala ko yung pangyayari na yan. Dinala ako dyan ng nanay ko. First concert ko to. Hardcore fan yung nanay ko ng Meteor Garden. Well, hindi lang naman siya. Ako din naman po, no? Although, ang naaalala ko is medyo disappointed kami kasi wala dito si Dao Mingzi at saka si Wachele o si Jerian at saka si Vic Zhu. Anyway, masaya kami nung lumabas si Sanchay Jam. Ang nakakaiyak lang po dito, no? Kasi seeing all these posts, naalala ko na yung problema lang talaga namin, napakasimple at napakababaw. Anong team ba kami? Team Dao Mingzi ba kami? O Team Wachele? Ayan, yan silang dalawa Pero, ito yung isang bagay na sure ako nun, na kahit hati ang lahat, kung sino yung gusto nilang makatuluyan ni Sanchay, everyone was rooting for Sanchay, na mahanap niya kung sino yung magmamahal sa kanya. Meron pa siyang isang sobrang sikat na eksena, yung hinahabol niya si Dao Mingzi. Tapos may pongkan. Nako, ilang beses pinaro dito sa TV noon, naaalala ko yan. I think si Mahal, may paro din nito dati. Hindi ko na maalala kung saan palabas siya Pero very iconic yung eksena na yon. Remembering Barbie. Isa sa mga nagpapaiyak na pag-alala ngayon ay ang isang post mula mismo sa kanyang ka-love team na si Jerry Yam. Mula sa kanyang Weibo bang pagkakabanggit dito? Sabi niya, siya si Dao Mingzi, no? Yung ka-love team po ni Sanchay doon sa Meteor Garden. Sabi niya, "Thank you for meeting you. In your carefree and childlike years, you often said that you should treat every day as if it's your last day and live it to the fullest. I hope that this time you will walk slowly. And from now on, in another world, there will be no worries and the years will be peaceful." Kaiyak. Ito lang. And just like that, sabi ko nga sa isang story ko nag-story ako sa Instagram. Sabi ko, lahat ng mga millennials suddenly biglang naging bata ulit. Dahil sa pangyayaring ito kay Barbie, talagang inalala siya lahat. Ako noong una ko pa marinig yung balita, hindi pa siya nag-hit sa akin It's only after 2 days, kaya ngayon ko lang din po ginawa ng reaction to. Sabi ko nga sa inyo, nagbubuhat ako. Biglang nag-play yung OST ng Meteor Garden. Napansin ko hala, naiiyak ako. Hala, nagiging ako, nostalgic. Hala, naalala ko lahat. Bigla akong nadala doon sa time na wala pa talagang problemang iniisip nung kabataan. Grade 5 ako nito Grade 5 ako nito kung hindi ako nagkakamali. And then I remember Barbie as Sanchay. Siya yung unang karakter na nagturo sa aming lahat na pwede kang mangarap, na hindi kino-compromise yung self-worth mo. Yung F4, grupo talaga sila ng mga kalalakihan na puro toxic po talaga. Di ba, galit ako hanggang ngayon. Pero walang pakialam si Sanchay sa kanila. Kahit inaaway siya, lumalaban talaga siya. Kaya nahumaling sila dito kay Sanchay. At nabago sila ni Sanchay. Alam nyo sa sobrang dami ng nanonood sa Meteor Garden, bukod sa, please correct me if I'm wrong, pero bukod sa weekdays na siya pinapalabas, meron pang replay ng weekends. Pagkatapos na replay, pagkatapos na ipalabas yung buong season, uulitin na naman siya. At iba-ibang time slot. Nagkaroon pa to ng season 2 kung saan marami yung nasaktan kasi di na maalala ni Dao Mingzi si Sanchay, na in love na siya kay Yesha kasi nagka-amnesia siya. Sikat na sikat
Nito yung kanta yung I let you go, I let you fly. Nakalimutan ko yung title, pero sikat na sikat yan yun. At ganito ha, bukod sa 1,000,000 beses na siyang nireplay sa ABS-CBN, nireplay din sa GMA. Pinag-aagawan nila. At bukod nga dyan sa mga replays na yan, kung ano-ano pa mga international versions ang lumabas. Ganon siya impactful sa culture. Balik sa nakaraan. Para tapusin ang video natin ngayon, gusto ko na ipikit ninyo yung mga mata ninyo. Meron akong babasahing post mula kay Sean Gaza. Gusto ko na imagine ninyo na nasa nakaraan ulit kayo. Sabi niya, more than 20 years ago, around early 2000, lahat kami excited umuwi galing school at trabaho. Kesyo elementary ka pa, high school, college student o empleyado. During that time kasi mayroong TV series sa ABS-CBN. Ang title ay Meteor Garden. Pinapalabas ito bago mag-TV Patrol from Monday to Friday. It's a series from Taiwan, originally Mandarin, pero yung napapanood namin ay dubbed in Filipino language. Putok na putok ito sa buong mundo, kagaya ng Squid Game. Ang kaibahan lang, noong panahon namin, wala pang Netflix o smartphones. We can only watch international series like Meteor Garden if ABS-CBN or GMA will buy distribution rights from the producer para maipalabas nila to sa Channel 2 at 7. Ang masasabi ko lang, we will all miss Barbie Sue. But not really, di ba? Dahil habang buhay na siyang nasa puso at isipan naming lahat. And I hope that by sharing this story, ma-open din yung story niya ng Meteor Garden sa mga Gen Z at saka sa mga Gen Alpha. I-download nyo na yung Meteor Garden para maalala natin siya. At para malaman nyo kung bakit ganito na lang ang reaksyon naming lahat. Meron po tayong 1,000 Gcash giveaway. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Pinopost po namin yung winner sa first week or first upload every month. Kaya abang po kayo. Promote ko lang din po yung aking Instagram at saka aking TikTok. Message nyo lang ako kung gusto nyo mag-request. Ito na yung tanong natin. Ano ang memories mo noong mga panahon na umere sa TV ang phenomenon ng Meteor Garden? Also, Team Daomingzu ka ba o Team Wachile? Wachile ako noon eh. Anyway, yun lamang po ang kwento natin para sa araw na to. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.